Today is Sunday, light service activity sa Bubukan. And so important para sa lahat na sumali ngayon sa ating light service. So ito ang ating mga gawain for the healing of life and nature, at palagi natin in-inspire ang ating mga kapatiran sa spiritual na sa ganitong mga gawain pang-spiritual, pagpalakas sa mga pundasyon na spiritual na higit na kailangan ng bawat isa ngayon. At may mga mensahe na kailangan din natin maintindihan upang tayo ay maibigyan lunas din natin ang ating mga hadlang sa mga negative na energies sa buhay. Napakaraming mga negative energies ngayon na naging hadlang ng kapayapaan ng bawat isa sa kalooban, kapayapaan ng puso at kaluluwa. Kaya ang ating mga gawain ngayon ay nakalinya sa divine healing, na ibig sabihin hindi lang ang physical na katawan ang ating tingnan upang ito ay gamutin sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa langit. Supreme Master of Wisdom, Kadastar Supreme Super Light Angels, na kanyang mga anghel ay matutunghayan ng bawat isa na mag-practice ng Angels Contact and Connection. So ito ngayon ang advantage para sa lahat na may karunungan sa mga aral na ibinigay ng Supreme Master sa pamagitan ng Angels Contact and Connection. At mabigyan natin ng direction din ang ibang mga hindi pa nila alam kung paano makapadibilap ng mas malakas na spiritual na pundasyon. Ibig sabihin nito ay gisingin ang spiritual na kamalayan at palakasin ang physical na katawan at ang spiritual na katawan. Laban sa mga sakit, hindi tayo matatalo nang dahil tayo ay makapangyarihang gamutin ang kahit anumang klaseng mga sakit na pwedeng ma-experience ng isang tao sa kanyang buhay. Body, mind, soul, and spirit. At hindi lang yan, body, mind, soul, and spirit. Pag nandito tayo sa ating mga inner discovery, we are discussing about 7 dimensions of the soul. Kaya lahat tayo, alam naman natin na mayroon tayong maraming mga kailangang ating i-fulfill sa ating mga buhay. Lalo na ngayon na grabe ang mga atake ng mga negative na energies ngayon sa ating kapaligiran. Lahat ng buhay sa mundo, mga tao man o mga hayop, lalo na sa mga tao, magnetic ang inyong mga katawan, na ibig sabihin magmagnet yan ng mga enerhiya sa environment, external environment. Ang ating external environment na-develop napakaraming mga negatibong enerhiya na kahit sino mang tao na hindi magkaroon ng malakas na dipensya laban sa mga negatibong enerhiya ay talagang mahawaan ng mga negatibong enerhiya. Sanhi ng maraming mga blockages ng buhay, sanhi ng mga pagkasakit, energy imbalance, negative energy contaminations. Kaya kailangan na mayroong malakas na dipensya. Napakaraming mga pamaraan sa pagdipensya. Ngunit ang ating binigkas na yon ay ang kailangan nating dipensya para nitong mga negatibong enerhiya na pwedeng makagawa, makasanhi ng mga blockages sa buhay ay malakas na dipensya. At saan man natin ito makukuha ang malakas na dipensya. So, this one thing so important to know. Kailangan malalaman natin ito.
makukuha natin ang mas malakas na depensa laban sa mga negatibong mga enerhiya na pwedeng maging sanhi ng mga blockages, negative energy contaminations, mga sakit, mga malas ng buhay. Makukuha yan sa pamagitan ng iyong pagtanggap sa itong tinatawag natin bridging of the divine radiance of the Supreme Master of Wisdom, Akadastar, Supreme Superlight Angels, para inyong maintindihan. Ngayon, may makikita kayong mga anghel sa langit sa pamagitan ng apoy ng mga liwanag. In the blue skies, we describe into Supreme Superlight Angels, and the Testament describe those lights into clouds of fire, pillars of clouds, chariot of fires. Na ibig sabihin, nandyan sila ngayon sa kalangitan upang tayo ay tulungan, kahit sino mang tao ay tulungan na tumanggap, makatanggap, sa long as buksan ang kanyang puso't isipan na tumanggap sa divine intervention na ngayon ay nagaganap. Sino mang tao na magbukas ng kanilang mga pinto, papasok ang Diyos, force of the Spirit of the Supreme Infinite, upang ikaw ay palakasin, gisingin ang espiritual na kamalayan. Ito ay ang pinakamahalaga ngayon maintindihan ng bawat isa, kung paano makagising ang espiritual na kamalayan. Hindi madali ang pagising sa espiritual na kamalayan. Nang dahil hindi yan sapat na tayo ay maniniwala lamang and then makagising na ang ating spiritual na kamalayan. Ang dahilan, ang root of origin, ang ugat ng pagkagising ng spiritual na kamalayan, nandyan yan sa kailaliman ng iyong spiritual. Sabihin, in the inner self. Kaya gisingin mo na yung inner self, yung banal na espiritu ng iyong buhay. Dahilan din iyan na mayroon tayong mga aralin dito sa practice ng dugukan na advanced spiritual study sa paraan ng conscious astral travel. At common yan, napakaraming mga tao na naggawa ng astral projection. At yung astral projection, itong ating ginagawang conscious astral travel ay advanced spiritual study, na ibig sabihin, ito ay pagkilala ng iyong sarili sa mas malalim at sa mas malaking antas ng landas ng iyong spiritual. Kaya pasukin mo ang iyong kaluluwa, pasukin mo ang iyong espiritu, pasukin ang banal na mundo, spiritual na mundo, hindi lang yung mga elemental na mundo. By the way, ngayon is elemental formation activities ngayon. So, ang mga elementals ngayon na division ng mga buhay, and then that is actually in the third principle of Durukan, we are not alone. Indeed, we are not really alone. Marami tayo ngayon. At kahit saan man sa buong planeta, sa buong mundo, sa lahat ng mga planeta, sa buong kalawakan, maraming mga elemental. Dito tayo sa division ng mga elemental ngayon, na mayroon sila ngayong celebration as we are not alone. At ibig sabihin nito, we are not alone in the family of Durukan. Indeed, we are not alone, only humans in this surface of the land, in the planet. Mayroon tayong mga kapatiran din sa mga elemental na division. Sila ay mga elementals din na mayroong mga physical na katawan. Hindi man sila makikita ng ating mga mata, ngunit sa mga pamaraang ibinigay ng Supreme Master, yung mga may kakayahang nakabukas na sa kanilang mga spiritual na kamalayan, ay makakita din sila. So we are going to celebrate with them on this big event for the elementals. Maraming mga elementals tayong mga kapatiran. Kaya chanting their celebration as we are in this oneness with all the lives associated in the things and the elementary things or advanced things of nature. Kaya we are not alone.
Pag magawa kayo ng inyong mga conscious astral travel, by the divine connections of the Supreme Master of Wisdom, Akadastar, Supreme Superlight Angels, and then try to bisitahin ninyo yung mga elemental divisions. Napakaraming mga divisions ng mga elementals. May mga malalaking mga tao, may mga maliliit na mga tao. Ayan, just like with the humans. And this thing, although hindi ito madaling maintindihan ng mga makataong kaisipan. Kaya binigyan ang bawat isa ng Diyos sa langit na espiritual na kamalayan para ating maintindihan ang kahulugan ng buhay sa mas malalim na liwanag ng Diyos. Ano sabihin ng Diyos? Omni Supreme Absolute. Divine Radiance of the Supreme Omni Absolute. So before we end the formation today, and then we would have the blessings for the elemental celebration foundation today for the blessings. Ang Diyos sa langit ay mag-request tayo ng blessings for all of us joining in this oneness with all the lives associated in the things of nature. At napakahalaga ang mga araling espiritual para sa lahat. Walang tao dito sa mundo na hindi nangangailangan ng mga espiritual na aral. Ang pagkain ng ating mga physical na katawan ay yung mga inahanda natin. Inahanda ninyo. Araw-araw kumain tayo ng mga pagkain. Masasarap na pagkain. Vitamins, nutrients, minerals ang kailangan sa mga cells ng ating katawan. Kailangan sa mga essences of Divine Mother Nature. Hindi tayo mabubuhay pag wala itong mga essences of Divine Mother Nature. Dahilan napakahalaga itong ating inner discovery na mga aral na ibinigay ng Supreme Master. Ito lang ating intindihin. Ang lahat ng mga aralin na ibinigay ng Supreme Master ay angkop sa College of Mystery. Yan ay ang tinatawag na College of Mystery, Inner Discoveries. Lahat ng mga bagay na ating makikita, yan ay ang ating mga nalalaman. Yan ang ating mga kaalaman dito sa ating mundong physical. And then, hindi lang tayo may connection sa mundong physical na ating kinatayuan ngayon. Lahat ng buhay ay may connection sa spiritual na mundo. At itong malalim na kahulugan ng spiritual na mundo, hindi natin ito matutunan pag walang divine guidance ng Supreme Master of Wisdom, Supreme Master Absolute. Kahit sa anong pangalan ninyo tawagin, ang pangalan ng Diyos. Dito tayo sa College of Mystery ng Dugukan, na ang tawag ay Sacred Spiritual Secret. Ito ay ang mga katuruan na mismo ang Diyos mismo ay yung magtuturo sa inyo. Kaya dadaan kayo sa paraan ng inner discovery. Hindi ninyo yan mababasa sa kahit anumang klaseng aklat except part of those lessons should be read. Mababasa niyo sa aklat ng Dugukan. So, karamihan sa mga araling ng College of Mystery na hayag ngayon at inihayag sa mga tao na gustong tumanggap ay mababasa ninyo sa aklat ng Dugukan at ma-experience ninyo sa direksyon na ibibigay sa inyo ng Dugukan. Kaya pag itanong natin, mababasa man natin yan sa aklat, mababasa ninyo yan sa aklat ng Dugukan. At saan natin matagpuan or mahanap ang mga aklat sa Dugukan? So may dalawang klaseng aklat ng Dugukan. Hayag na mga aklat at tago na mga aklat. Sa hayag na mga aklat is actually divided into twofold division.
May mga hayag na aklat na dugukan na pwede ninyong mabasa, kahit sinong tao ay pwedeng makabasa, at may mga hayag din na aklat sa dugukan na hindi pwedeng mabasa kahit sino mang tao unless practitioner kayo ng dugukan. At ang tagong aklat ng dugukan ay yung mga aklat na kailangan ninyong mabasa sa paraan na ibinigay ng dugukan. Na ibig sabihin, isa sa mga paraanan yan, conscious astral travel or advanced spiritual study. Na aking sinasabi, lahat ng mga tao, lahat ng mga bugay na may physical na katawan, sa panahon na kayo ay matutulog, ang inyong physical na katawan ay tulog. Ngunit ang iyong astral na katawan ay hindi tulog. Gumising ang astral body na katawan. Astral body gumising at maglakbay sa spiritual na mundo. Anong klaseng spiritual na mundo? Ang doon kung saan maglakbay ang inyong mga astral na katawan. Ay ibig sabihin ng astral body na katawan, double na yan, double body na yan. Kaya mayroon kayong double body, multiple body formation. Mayroon pa tayong astral body, mayroon pang katawan. Ibig sabihin ng astral body, ang iyong energy body na katawan. Na hindi yan gawa ng mga cells, gaya ng physical ninyong katawan. Nating katawan, gawa ng mga cells. So, mayroon tayong mga cells sa physical na katawan. At kaya dahilan yan, makakain tayo ngayon ng mga masasarap na mga pagkain. Joining with the elementals na ngayon mayroon silang celebration ngayon sa ilang divisions. And we are going to join with them as we are part of their families and they are also part of our families, the families of Dugukan. Kaya ito ay nagbigay halaga, kabuluhan ng buhay ng kahit sino mang tao. Bakit man kayo malungkot sa buhay kung makikita man natin ang ating buhay ay medyo hindi man tayo maswerte ngayon kasi maraming bagay na hindi nasa atin ngayon. Pero pag tingnan natin ngayon itong kabuluhan ng buhay, hindi na tayo masyadong malungkot pag hindi man natin nakamit ang maraming bagay na kailangan natin sa ating buhay. Makamit lang natin itong karunungan na magtuturo sa atin na hindi pala tayo nag-iisa. Napakarami palang mga bagay na malalim ang kabuluhan at nagbibigay ng liwanag sa ating totoong buhay. Nang dahil hindi tayo nag-iisa. Kaya dito tayo sa inner self, sa aral ng College of Mystery ng Dugukan. Ang physical na katawan, yan ito ngayon ang ating mga ginagamit dito sa physical na mundo. Mag-practice kayo ng mga arts, cultures, as a code of life, and then maraming mga ginagawa. At masaya tayo sa ating mga experiences dito sa mundo or malungkot man tayo. Depende na yan sa ating pagkaunawa at sa ating mga kapalaran. Ngunit, itong kapalaran, by the way, this a thing so deep to explain but so also simple to understand so long as mayroon tayong spiritual understanding. Dito tayo sa astral spiritual na katawan. Ang iyong astral spiritual na katawan, ikaw din yan ay kaluluwa na hindi cellular ang iyong structure ng katawan, kundi energy body. Kaya tinatawag natin yan energy body or light body. Kaya inyong tingnan ay liwanag yan na may color. Liwanag na may color. Kaya makikita ninyo yung inyong mga kaluluwa. Ano kaya yung color or ilaw ng aking kaluluwa? Tingnan ninyo sa salamin. And then makikita ninyo yung mga ilaw or color ng inyong mga kaluluwa. At hindi yan cells, hindi yan protein. Walang protein yang energy body. Kaya pag maglakbay kayo sa astral o spiritual na mundo, kasi spiritual na mundo, ang frequency din ng inyong katawan na kailangan gamitin sa paglakbay sa spiritual na mundo ay yung
frequency din na angkop sa spiritual na mundo. Ang inyong astral body. Kaya sinasabi ko ito ay malalim na inner discovery para malalaman ng isang tao ang kanyang tunay na sarili sa liwanag na mataas na liwanag ng Diyos Omni Supreme Absolute. Ito ay ang aral ng College of Mystery, advanced lesson, na ikaw ay pumasok sa spiritual na mundo, na may kamalayang spiritual na ikaw ay pumasok sa spiritual na mundo. At doon ka na sa spiritual na mundo. Hindi kasama ang iyong physical na katawan. Ang iyong physical na katawan ay angkop sa physical na mundo. Ay doon ka sa astral spiritual world. Doon ka, pumunta ka doon at na-experience mo yung mga bagay na maraming mga bagay yung nakikita sa spiritual na mundo. Ngunit anong klaseng spiritual na mundo ang kayang mapasok na yung astral na katawan? Kaya may mga taong magtanong, nakapunta ka ba doon sa astral na dimension? Gumamit ba kayo ng mga password or mga divine code, mga spiritual code? Ayan ay common yan sa mga taong na nag-aaral ng spiritual study. May katanungan sila kung gumagamit ba daw ng mga ang astral body traveling the other dimension, gumagamit ba daw ng mga divine codes, mga password? Anong sagot kaya niyan? Okay, dito tayo. Akong sumagot kasi ito ang mga aral na itinuturo ng Dugukan sa College of Mystery ng Dugukan. Sa mga dimension na kailangan ng mga divine codes ay gumagamit kayo ng mga divine codes. Nang dahil ang katawan na inyong ginagamit ay angkop lamang sa astral spiritual world. Ngunit, pag yung katawan na inyong ginagamit ay hindi astral body, kundi super light body, makapasok yan kahit anong klaseng dimension na hindi na kailangan yung mga divine code. Password. Ito naman, kailangan pa kayo ng password or mga divine code. Ang astral body ay kailangan ng mga divine words na kailangan na ito ay ating bigkasin para makapasok tayo sa division, sa dimension ng mga advanced spiritual world. Kaya ang tanong ngayon, ano ba ang mga antas ng advanced spiritual world? Kaya may malaking kaibahan itong astral world at saka advanced spiritual world. At malaking kaibahan rin sa astral body at saka sa super light body. At ito ngayon ang hindi pa naituro. Sa unang College of Mystery, nasabihin natin yung preamble. Ang preamble ng College of Mystery na ibinigay sa lahat ng mga taong nag-aaral. Marami ng mga nag-aaral sa College of Mystery. Yung sinaunang mga aklat, mga aral na ibinigay sa College of Mystery ay ang preamble astral body. Na pag pumasok ka sa spiritual na mundo ay kaya niya ang astral spiritual world. Ngunit sa mas mataas na antas ng klaseng spiritual, hindi talaga kaya ng astral body. Pag walang backup ng mga divine words, divine names, pag walang double body formation or multiple body formation. Kaya kailangan ng mga divine words upang ikaw ay makapasok at makayanan ang frequency kung siyang dimension papasok ang iyong kaluluwa. Ngunit pag ikaw ay ginamit mo yung angkop na katawan ng iyong pagkatao na pumasok sa mataas na antas ng spiritual, hindi ka na kailangang may backup double body formation. Na ibig sabihin, magbigkas ka ng mga divine words or mga coding para ikaw makapasok sa dimension na mataas na antas ng spiritual. Kaya ngayon ay ang pagbigkas sa mga hayag at hindi hayag na mga aral ng College of Mystery. Ano ang mga hayag na mga aral ng College of Mystery? Ikaw ay may astral body, may magnetic field sa katawan. Kaya yung katawan mo is a magnetic field. Na ibig sabihin, you are a field
Kahit tanggapin man natin ito ang katotohanan o hindi, nang dahil dito tayo sa ating mga dogmatic, fanatic na mga paniniwala, na yan, bawal yan, sa demonyo yan, sa yawa yan. Ayan ay ang tinatawag natin dogmatic, fanatic na mga paniniwala. Nabubuhay ang isang tao sa paniniwala, dogmatic, fanatic, linear thinking, na kahit hindi niya alam ang katotohanan, at yang katotohanan na yan, ang kanyang paniniwalaan, ay yan na yun ang yang paniniwala. Nakakandado ang kanyang paniniwala sa antas ng frequency na yan. Ngunit ang katotohanan ay iba. Tingnan mo yung sarili mo sa iyong salamin. And wala kang salamin. And then tingnan mo lang yung kapalaran. Kapalaran, tingnan niyo yung kamay mo, yung palad. Tingnan mo yan. Parang tumingin ka sa malayo. Then, at dim light, mayroong konting liwanag. Then, makikita mo, uy, mayroon parang liwanag yung kapalaran mo. At ibig sabihin yan, yung liwanag ng physical na katawan, yan ang magnetic field ng inyong katawan. Katawan din yan ng iyong kaluluwa. Kaya sa mas mataas na antas na yon ng spiritual study, inihayag ngayon ang College of Mystery ng Dugukan. Para sa lahat ng ito ngayon ay kailangan ninyo para kayo ay magtagumpay laban sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. There is the ongoing planetary ascension. This one thing so important para sa lahat. Walang exempted nito. Kahit mga aliens, kahit mga engkanto, lahat ng mga division sa mga engkanto. Kaya nga ngayon, we are joining their celebration. Kaya they are families of Dugukan. So, walang exempted sa katotohanan. Maniwala mang tao, hindi. Ngunit ang katotohanan ay yan talaga yung naturalness sa katotohanan. Ang magnetic field ng inyong katawan is this, in this cosmic magnetic formation. In this cosmic magnetic field, napakalaki, napakalawak. Kaya walang exempted kahit sino mang tao. Only you are being isolated. Yung tao ay na-isolate siya sa katotohanan ng Diyos kasi binigyan niya ng boundary, ang kanyang limitasyon ba sa kanyang lakbay dito sa physical at sa spiritual na mundo. Napakalawak itong planeta. Nakapakalawak itong lupain. Ngunit pag isang tao sa isa paniniwala ay bigyan niya ng limitasyon ang kanyang maabot sa kanyang kaluluwa at sa espiritu, ay yan din lumiit ang kanyang space, ang kanyang lugar. Lumiit din ang kanyang kaunawaan sa pang-espiritual na mga bagay. Dahilan rin yan na ngayon inihayag ng Supreme Master. Sinabi niya sa akin na ituro na ito ngayon sa mga tao. Kaya isinulat natin yung aklat ng College of Mystery na mas advanced ang kanyang revelation. Na hindi lang ito nagtuturo ng astral body, double body, multiple body formation. Ituturo nito ang iyong super light body, pati yung supreme super light body. At din yung paraan kung paano mo yan gagamitin. Yung mga banal na mga salita ng Diyos, banal na mga liwanag, mga vibrations na mas malakas ang frequency, ay ang kailangan ng bawat isa ngayon. Para kayo ay magtagumpay sa pag-counter sa mga negatibong enerhiya. Nandito ngayon sa ating kapaligiran. Walang exempted. Nandito ngayon sa ating planeta. Nandito sa buong mundo. Ang tawag niyan, mind, power, control, positioning. We are in this point of time na harvesting ang formation. So, sealing ngayon, pang-tatak. May tatak ngayon ang bawat tao kung ano ang tatak ng isang tao sa kanyang kaluluwa. Art of life or art of destruction. Pwede pagsabihin natin, art of life kayo. So, ang tatak ninyo ay supreme, super light, and just formation. May divine radiance kayo ng supreme omni-absolute ng dyan sa inyong mga shield sa katawan. Kaya common in the light service activities, launched by the light workers, different people in the planet, in the light service activities, and then mayroon silang tinatawag na DNA activation.
Ayun, tama man yan, DNA activation, kasi in your DNA it is there. That is actually the print of your book of life. Nandyan yung blueprint ng inyong buhay. So, nandyan yung star mapping ng inyong mga kaluluwa. At that level of the formation, 7 dimensions of the soul. This one thing so difficult to understand. That's why kailangan natin na mag-aral tayo ngayon sa College of Mystery na itinuturo ng dugukan. I am so particular with this itinuturo ng dugukan kasi ang nagtuturo lang nito ngayong College of Mystery na ito ay itong foundation ng dugukan. Yung sa unang revelation ng 72 Spiritual Division, galing yan sa Sun 72 Formation Foundation. Ginawang mga chapter according to the testament of that chapter. So, sa lahat ng mga division ng spiritual division, ay yung preamble na inihayag para sa mga tao, angkop yan sa mga tao sa panahon na iyon. Na ibig sabihin, medium power pa yan. Ngayon, dumaan na tayo sa, ngayon, medium pa ba ngayon? Double extra large naman yata ngayon. At higit pa niyan. Na ibig sabihin yan, Supreme Super Light Foundation na ngayon. Kaya yung 72 Spiritual Division ay ihinhayag ngayon ang foundation, yung kaisahan ng 72 Spiritual Division. Sino bang makapagbigay sa atin, sa inyo, ng tukmang kahulugan ng 72 Spiritual Division? Ang sagot niyan ay wala. Dahil ihinahayag lang diyan muna noong unang panahon, sinaunang panahon, ang preamble. Kaya nag-umpisa yung mga tao na nag-aral sa spiritual na mga aral na gamit ang mga tago na mga divine words, tagong mga salita na may kinalaman sa spiritual na mga pangalan, na lihim na talaga, lihim na karunungan ng Diyos. Lihim ng karunungan ng Diyos. Kaya kayo, pag magtanong kayo saan galing ang kapangyarihan ng lihim ng karunungan ng Diyos, gamit ang iyong pangalan na ginagamit. Pangalan ng Diyos ng iyong ginagamit. And then, hindi nyo yan masagot. Ang pinaka-common lang yung masagot natin yan ay galing yan sa Panginoon. And then, dito tayo sa experimental. Isang may alam ng lihim na pangalan ng Diyos, ng gamot. Ang isa ay hindi ng gamot, na marang ng kulam. And then, the same na pangalan ang kanilang ginamit. Parehong may kapangyarihan. Ang isa ng gagamot, meaning saving life. Ang isa ay destruction, killing life. But both have powers. Ang dalawa ay may kapangyarihan. And then the big question, the same name ang ginagamit. And then who is the provider of the power? Is there only one source of the power? And ultimately, there is only one source of the power. But when it comes to the divisions of powers, delegations or the stations of the powers, hindi pareha ang sources of the powers. The one saving life is art of life. The one destroying life, killing life is art of destruction. Kaya black star formation. Ang ibig sabihin, ang mental discipline ng isang tao, anong klaseng kapangyarihan ang kaniyang ginagamit? Ginagamit ba niya ang kapangyarihan ng art of life or ginagamit ba niya ang kapangyarihan ng art of destruction? The law of the opposite. Na ibig sabihin, ang unang ipinalabas ng College of Mystery sa buong mundo, sa buong mundo, hindi lang dito sa ating bansa. Kaya lang dito sa ating bansa, wala kayong mga kasaysayan ng College of Mystery na inyong mababasa sa kasulatan. Ngayon, experimental tayo. Tingnan natin ang ating mga kasaysayan. Kayong lahat, may mababasa ba kayo dyan na ang ginagamit sa mga bayani ng ating bansa na nakipaglaban para sa kalayaan ng mga tao ngayon? Ginagamit nila yung mga banal na mga pangalan ng Diyos, mga lihim na mga salita, lihim na karunungan ng Diyos.
Hindi kayo makakita ng kahit isang salita dyan sa ating kasaysayan na ginagamit nila yung kapangyarihan ng 72 spiritual division. Bakit man ganyan? Nang dahil yan ay kasaysayan. Kung sino ang sumulat ng magsulat sa kasaysayan, yung mananalo sa digmaan. Ay ibig sabihin, hindi alam ng mga nakakarami. Ngunit ang mga katuruan na yan ay yan, nag-exist hanggang ngayon. Kaya pag magbasa kayo ng mga banal na aklat, ang lahat ng mga banal na aklat, walang duda yan, banal na akyat yan. Hindi yan magagawang aklat na maging institutionalized na maraming mga taong maniniwala kung walang mga aral dyan na nakasulat galing sa inspiration ng 72 spiritual division. Kaya anong ibig sabihin ng 72 spiritual division? From the word division ba yan? Or lugar ba yan? Or mga mundo ba yan? Kaya dito tayo, mas magpalalim tayo sa ating mga inner discovery. Hindi yan ibig sabihin ng literal 72 spiritual division. As I said, galing yan sa Sun 72 formation. Ibig sabihin, Art of Life 172. At then, kung paano man natin yan maintindihan, pag-aralan na natin yung inner discovery natin. Know thyself. Ang summit ng iyong pag-aaral sa College of Mystery ay iyong malalaman kung sino ka talaga. That's the point. People are talking about ascension of life into higher dimension without knowing thyself, without knowing yourself. Ano ibig sabihin? Magawa ba ng isang tao na siya ay makaakyat sa langit pag hindi niya alam ang kanyang sarili mismo? Hindi ba yan ipinag-utos ng Diyos? My son, be wise, anak, mayroon kang karunungan. Dapat kang mayroong karunungan. Nandyan dyan sa ilalim ng iyong pagkatao, nandyan ang liwanag ng Diyos sa langit. Kaya yung kaisahan mo sa iyong liwanag, diyon sa liwanag ng Diyos, ay yung tinatawag yung oneness with all, oneness with the absolute. That is an expansion of your consciousness in oneness with the divine radiance ng Omni Supreme Absolute. Ngayon is harvesting time. Sealing ngayon. Kung hindi man natin alam itong sealing, lahat ng mga spiritual na naghahanda, ano mang ihanda ninyo ngayon? There is one thing, ask yourself, anong ihanda ninyo ngayon? Maghanda ba kayo ng mga pagkain? Magtanim ba kayo ng mga tanim na mga kamuting kahoy? Ihanda sa mga nuclear war para mag-survive? Gumawa ba kayo ng mga bunkers doon sa ilalim ng inyong mga bahay? Kung sakasakaling ma-take note ninyo ito. Ang message kay Winnie, I keep repeating my message and then so sayang ang inyong panahon. I'm talking about lessons of the advanced spiritual world. Hindi ninyo mababasa ito sa kahit saang aklat. Mababasa lang ninyo ito sa inyong lihim na aklat ng dyan sa inyong buhay. Okay. Kaya ang mission ng mga magtuturo ng buhay, kaya one of the principle of Durokan is spiritual consciousness. Itong mga binigkas ko ngayon, pag wala ako, hindi na ito ninyo marinig unless you have the record. Ng lahat ng mga aralin ng Dukan ay nandito sa aking utak ngayon. Kaya, we have this mission. All teachers of the art of life. Mayroon kayong spiritual awareness. Ang spiritual awareness yan, yung awareness niyo, spiritual consciousness expanded. Na ibig sabihin, hindi kayo delay sa panahon. You are carrying the light of the Omni Supreme Absolute. Pag itago ninyo yung liwanag na yan, hindi yan makarating sa mga tao, then who is responsible also for that? Ibinigay sa inyo yung malaking liwanag. Ngunit hindi ninyo na i-share sa mga taong nangangailangan. Kaya bigger power also is bigger responsibility. Kaya if you are so rich ngayon, napakayaman ninyo.
Pero itinago ninyo yung mga kayamanan habang ibang mga tao ngayon walang kinakain. Kaya ngayon, napakaraming liwanag sa inyong sarili. Dahil may divine radiance kayo. Alam niyo yung katotohanan, pero itinago ninyo sa inyong mga sarili. Hindi niyo na i-share sa mga taong nangangailangan. And then you're promoting unconditional love. Saan ba yung unconditional love dyan? Kaya pag binisita namin yung mga spiritual, hindi nila alam ako yung nagbisita doon sa mga lugar-lugar nila na spiritual. Pumunta ako doon kasama ang ating mga team na mga turista tayo doon. And then pagdating pa lang natin doon, malapit pa lang tayo sa daan. And then sa gate pa lang tayo, ay bawal pumasok. Hindi tayo pinapasok. Na ibig sabihin, takot ang mga tao na may pumasok sa kanilang mga gingharian. Gingharian ba yan? Kaharian. Kaharian ng mga takot. Na ibig sabihin, paano man kayo makapag-fulfill ng inyong mga misyon? Na matakot man kayong may mga taong magbisita sa inyo na hindi pa natin alam kung nangangailangan ba sila ng liwanag. Ayan. Pag dumating ang kanilang mga hinihintay na mga divino maestro, malaking katanungan yan kung ano ba nangyari na ngayon sa mga misteryo na ibinigay sa kanila. Lumalaki ba o lumiit? Dumami ba o nawala? Pag nawala, ay bahala na sila. Ang Supreme Master na yung bahala sa kanila. Ang mission ko lang sa pagpunta doon kasi we are writing the book of Durukan. Ibig sabihin yan ay documentary yan. Ito ang katotohanan sa mga sinaunang mga tao na nagtuturo sa liwanag ng Diyos sa buong mundo. Kasi sinasabi natin, walang angels contact sa ibang bansa. Dito nagsimula sa Perlas ng Silanganan. Ngunit itong mga tao ay takot pa sila matututo sa liwanag. Bakit man sila takot? Takot nga magpapasok sa mga tao tayo bisita doon. Makiihi lang o makiinom ng tubig. Takot na nga sila. Yan ba yung mga misyonaryo ng Diyos sa langit? Kaya, huwag tayong magsayang ng panahon. Ibig sabihin na, instead na bisitahin natin sila doon sa kanilang mga lugar para makisama tayo, ay wala na, hindi na siguro kailangan. Hayaan na lang natin ng ilang mga kaluluwa na kung may talagang yung good karma ang kanilang mga buhay, mahanap nila itong daan. Ang daan ng katotohanan ng Omni-Supreme Absolute. Pag maging magtuturo kayo ng buhay, turuan ninyo ang mga tao sa buong mundo. Ano ba ang inyong ituturo sa buong mundo? Religion? Ano ang inyong ituturo sa buong mundo? Pag magturo kayo ng religion, napakarami ng religion ngayon. At parang mag-umpisa kayo sa pinaka sinugdanan. Mag-umpisa kayo sa sinugdanan. Ibig sabihin, sugod-sugod na punta sa uno. Pag bumalik si Kristo, siguro unang itanong ni Kristo, ilan katao kayo? Sabi mo, ay, 1,000,000 kami. Supreme Master. Uy, 1,000,000 lang kayo nga. Alkansi ko sa akong pagpalansang skuros. Pagbalik, akay lang kong balikan yung sa kamilyon katao. Sabihin yan. Dito tayo sa paniniwala. Ano ba ang purpose, layunin ng Diyos para sa mga tao? Para makaakyat sa kanyang kaharian? Kailangan tayo mayroong expansion of our consciousness, spiritual consciousness. Ibig sabihin, dapat marami tayo ngayon na makagising sa spiritual na kamalayan para maging malakas at laban sa mga kalaban na mga mind power control questionings, different methods, chemical questioning, radiation questioning,
mind control poisoning, witchcraft attack, black magic attacks, and all those na mga poisonous na mga energies, magtagumpay tayong makadipinsya laban sa lahat ng mga iyon. Ito ang mga kailangan natin sa ating panahon ngayon. Tanawa inyo ang record. Mag-alerto lagi mo kay hindi lagi ma-fan. Sir, importante ito ang ating permission. Importante. This is training of the spiritual martial arts combat. This is not a training of singing a song for you to win. This is a training of actual engagement of spiritual martial arts combat. Ibig sabihin, toppling down the human illusions, blinding ignorance, and various other human weaknesses. Kaya hindi dito gumagana ang karakter na masyadong dogmatic, fanatic, linear thinking. In the actual life, dogmatic, fanatic, linear thinking. Ang kailangan dito, expanded ang ating consciousness, ang inyong consciousness, kaunawaan na ngayon, ihinahayag ngayon ang advanced version ng College of Mystery. College of Mystery at the Secret, Spiritual Secret, at the foundation of Dukan. So this is so important. May mga bagong release ngayon na mga banal na mga salita, mga lihim tago, na mga banal na salita. Banal na mga pangalan ng Supreme Master. At kailangan ninyong malalaman. At ang direksyon. Ano ba ang direksyon na kailangan malalaman natin ngayon dito sa ating bansa? Ang direksyon ng pagkakaisa ng lahat upang maging malakas nang kayo ay maging magtuturo ng buhay. Magtuturo ng buhay, teachers of the art of life. Upang turuan ang lahat nating mga kapatiran, hindi lang dito sa ating bansa, pati na rin sa ibang bansa. Hindi kayo magtuturo ng religion, ng lahat ng mga religion ay napakarami na at custom na ng mga tao sa kanilang lugar na yan ang kanilang mga paniniwala. At sagrado at banal yan. Walang pagkakamali. Ang atin nang maituturo ngayon, itong art and science of inner discovery. Palawakin ang ating mga inner discovery sa pamaraan ng ibinigay ng Supreme Master sa langit. Art of Life 172. Nadumanan yan sa mga kalagdaan ng malagandang, malakas, magandang kalusog or malusog na katawan at saka spiritual na katawan. Gisingin lang ang spiritual na kamalayan. At malapit na ang mga mas malaking mga kaganapan. Ang iyong paghahanda ay kailangang palakasin din. Palakasan din natin ang ating mga paghahanda. Maghanda man tayo ng material. Sa sinasabi ko, magtanim ba kayo ng mga halaman o mga gulay o mga pananim kailangan niyo sa paghahanda. Sa panahon ng kaguluhan, hindi yan uubra. Nang dahilan yan, ibang makinabang yan. Malalaman pang tao ng mga tao, mayroon kang ginto, yan pang iyong ikamatay. O sa mga taong mga may ganyang kayamanan. Nang dahilan, ang mga tao ay gutom. Pag gutom yung mga tao, yung mga leon ay gutom, ay kumakain din yan sila ng mga ibang mga mananap. Ibig sabihin, hindi ligtas ang iyong buhay pag ang ating ihandaan ang mga material na bagay. Ihanda natin kung ano ang dapat na kailangan ng ating mga kaluluwa. Sa aking sinasabi, lahat ng mga kaluluwa ay gutom ngayon. Kaya nga ngayon, mayroon tayong mga paniniwala. Mayroong mga ideas. The most powerful force of the humans, ideas.
Yan ang pinakapursyadong mga puwersa ng tao, mga ideas forming into different forms of belief. Kaya mayroong maraming mga institutionalized belief na lumilitaw ngayon kasi napakaraming mga idea, napakaraming mga paniniwala. And then behind the scene, pag hindi natin alam ang tukmang direction, magkawatak-watak din tayo kasi napakaraming mga ideas. And that's the greatest power of the human. Greatest power of the humans. Ideas. Napakaraming ideas. Ngunit ang ating kailangan ngayon ay yung hindi idea, yung tukmang direction. Saan ba tayo? Art of life or art of destruction? Pag art of life tayo, ano bang gagawin natin? Maniniwala tayo sa Panginoon. Uy, wag yan, kaya hindi yan pangalan ng Panginoon. Kasuklam-suklam yan. Idolatry yan. And then in the end, we are all wrong. Kasi nagkawatak-watak tayo. Humihina tayo. Kaya pakinggan lang natin ang utos ng Supreme Master. May magsasabi sa direksyon. Kung sino yung magsasabi sa direksyon, pakinggan natin. Sinasabi natin ngayon. Hindi ko sinasabi akong magbibigay sa inyo ng direksyon. Sinasabi ko pag-aralan ninyo itong mga lessons na ibinigay ngayon ng Supreme Master sa langit. College of Mystery at Advanced Level Formation. Hindi lang astral body ang inyong gagamitin. Hindi lang divine words, divine code, mga codes na gagamitin upang makapasok sa astral, spiritual, and beyond that. That's so common. Sabi ng spiritual na practitioner, ay, mayroon akong maraming coding, makapasok kasi ba't ibang mga dimension. Kasi yan ay expression, that is the preamble, the beginning ba, the fundamental. Kailangan mo ng basic. Kaya gumamit tayo ng mga basic na mga formula para tayo makapasok sa mga dimension during astral travel. But if you are not on your astral body, you are on the beyond of that astral body, hindi ka na kailangan ng mga coding kasi mas malakas, mas malalim ang iyong antas. At may maraming mga bagay na hindi mo kayang ipaliwanag, but you have that because you understand all those things. Kaya anong kailangan ngayon? Huwag kayong tumiwalag sa direksyon ng iyong Supreme Master. At hindi kayo pinabayaan ng iyong Supreme Master o Divine Master. Palaging may sinugo ang iyong Supreme Master sa langit na okay, huwag natin pabayaan yung mga tao. Ating iligtas ang mga tao. Hindi akong magligtas sa inyo. Hindi pa nga ako naligtas. So wala tayong karapatan magsasabi na wala tayong karapatan na magsabi na tayo ay iligtas ko kayo. That is the authority, only the authority of the Supreme Master of Heaven. Para sa ating lahat ng mga kaligtasan, ang Supreme Omni Absolute yung magliligtas sa atin. Klarong-klaro na ipinadala yung mga anghel niya sa langit. Matutunghayan ninyo. Makikita ninyo during angels contact and correction. Ang problema lang natin dito, pag sinabi natin mayroong mga angels sa langit, then marami ng mga tao na nakakita na sila sa mga angels sa langit. And then, just up to that. Ay, okay, nakakita na tayo. So, maganda yan. At dito na lang tayo. Hindi na tayo mag-proceed pa sa ating mga aral na kailangang madutunan. Kasi tayo ay nakikita na. And then I tell you that is not enough. Maraming mga bagay na kailangan pa natin madiscover. Time shall come. Because two powers are colliding in this universe. Art of life, art of destruction. Ibig sabihin, Black Star at saka yung Supreme Governance of the Infinite. Sabihin na natin, Cosmic Family of Light. And in contrast with that, Supreme Governance of the Black Star Formation. The same power. Hindi sabihin ninyo yan ay sa yawa yan. Yung yawa ay parang, ibig sabihin, pag dito pa tayo magsimula sa ating discussion sa ibase natin ito sa mga supreme powers, yung sinasabi nilang yawa, that is, ang ranggo niya yan sa Black Star Formation, lieutenant siguro yan, or the lowest rank in the formation of their command. Na ibig sabihin, pwede kayo sumbagay ng yawa at matalo pa niyo yan.
The same as Eve saying, mga bad spirit, matakot tayo mga bad spirit. And then ang bad spirit ay takot sa inyo kasi they are at the early stage of their spiritual development. So kilalanin, that's why so important na kilalanin ninyo ang inyong mga sarili sa antas, sa tunay liwanag ng Supreme Omni Absolute. And time is so short. Time is so short. Kaunti na lang ang panahon. Hindi matatapos itong planeta, hindi matatapos itong mundo. Itong mundong walang katapusan. And then, by the program of the 72 spiritual division, sabihin man natin, let there be light. And that is the beginning of the story of the beginning. Let there be light. And there was the beginning. But before there was so much time, endless, no beginning, no ending. And it's so happening all the time, the beginning and the ending. Kaya, this is the time to wake up. Palakihin ang iyong spiritual na liwanag para sa mas malakas na pundasyon ng iyong spiritual na kaalaman at karunungan at ikaw ay magtagumpay sa iyong paghahanda at makasama mo ang Supreme Master ng langit. Pagbalaan sa kinabuhi o sa kinaiyahan. Bim.